walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita nyo naman fresh overload pa rin, charot. So yon, kauuwi ko lang, ngayon lang ako dumating kasi pupunta ako sa Big C. Doon sa malapit sa school namin. Tapos bumalik ako ng school. Kasi bukas last day na ng mga bata. Last day na ng mga estudyante namin. Tapos sa next week, hindi na sila pupunta. Pero kami pupunta pa din kasi gagawa kami ng mga kailangan na ipasa. Katulad ng grades at saka syempre kung ano pa yung mga gagawin namin na hinihingi ng director namin. By the way, kaya ako ginabi kasi bumili ako ng gitara para doon sa estudyante ko. Kasi yung isa sa mga estudyante ko na napakabait, ang sipag mag-aral, ayun, bibigyan ko siya ng gitara bukas para maging masaya siya. So yun, surprise, ayun. So bumili ako ng gitara kanina. Actually, mura lang naman yung bili ko. Parang nasa 2,000 pesos, 2,500 pesos yung halaga. Mura lang siya, mumurahin na gitara lang, pang basic, para panimula. Since na grade 6 lang naman siya, grade 6 pa naman siya, so pwede siya mag-start mag-aral ng gitara. So sana magamit niyo yun ng bonggang-bongga. At sabi naman niya sa akin, mahilig naman daw siyang tumugtog. Di ba? So kaya feeling ko, okay yung binili ko. Tapos, alam mo yon, kung may interest siya sa music, at least makapag-start na siya mag-aral mag-guitar. So, isa din sa mga purpose ko kung bakit ko siya binilhan ng gitara para mas malibang siya ngayon summer kasi naman maglaro lang ng games at saka, alam mo yon, yung tumambay kung saan-saan. So, mag-aral na siya mag-guitar. So, yon. So, sana ayun yung gawin niya. I hope. Pero, syempre, hindi ko naman madidiktahan yan kung ano talaga yung gusto. But, isa lang yun sa mga nakita ko na pwede niyang gawin ngayong summer. O, diba? So, yun, ang bongga. Kasi naalala ko nung bata kasi ako, gusto ko sana magkaroon ng gitara. Kaya lang hindi naman namin afford bumili ng gitara. Kasi nga, syempre, mahirap na naman yung sitwasyon namin. Yung ibibili namin ng gitara, di ikakain na lang namin, diba? So, ako bilang teacher niya, so parang okay lang yon na magbigay ka ng mga ganong klaseng regalo, lalo na kung yung bata nakita mo naman nagsipag siya, tapos parang may interest siya sa music. So ang mga Thai kasi mahilig din sila talaga tumugtog, mag-guitar. So yun, sana magamit niya yon and sana matabi niya yon forever, di ba? Para sa tuwing makikita niya yon, ako yung maaalala niya. Di ba? Beauty with the purpose lang ang drama natin. Sabi nga ng teacher ko kanina, grabe, nakakatuwa ka naman. So, wala ganun eh. So, share your blessing. Tapos, magpasaya tayo ng simple, di ba? So, simpleng kasayahan na, alam mo yon, priceless para sa kanila. So, ganon. Kasi pag nakita mo yung ngiti nung bata, ayun, priceless yun. So, yon. At eto na nga, syempre, pag-uusapan natin ngayon, sino ba ang gusto ninyong mag-judge or mag-host na reigning beauty queen or beauty, parang mga past beauty queen sa Miss Universe. So, andyo dyan sila. Pwede nyong piliin si Catriona Gray, ayan, pwede din si Shanez, di ba? Kasi siya yung reigning queen. And then, pwede din si Arboni, yung dating last year na Miss Universe. Basta yung mga past Miss Universe or yung reigning queen, ganon. Ako, to be honest, kung ako ang tatanungin mo, syempre gusto kong pumunta at maging guest natin sa Miss Universe Philippines sa May 22. Syempre, si Shanez. Kasi Shanez, di ba? Kasi syempre siya yung reigning Miss Universe. Alam nyo dati nung bata ako, nangangarap ako na sabi ko sana naman nung binibining Pilipinas mag-guest naman nila yung Miss Universe. Kasi 'di ba noong tawag dito
nanonood ako ng Miss USA, laging nandoon ang Miss Universe. So sabi ko, bakit kaya Miss USA laging nandoon ang Miss Universe? Ayun naman pala kasi iisa yung yung brand nila. Tapos ayun, tawag ko, sabi ko, pangarap ko yun nung bata ako, sabi ko sana naman magpunta sa Pilipinas yung Miss Universe, tapos maglagay ng sash doon sa magiging binibining Pilipinas natin na universe, ganon. So, isa yun sa mga pangarap ko noon. Tapos natupad naman kasi 'di ba, ilan na bang beauty queen ang nagpunta sa Pilipinas para manood ng Miss Universe. At hindi lang yon, natupad talaga yung pangarap ko nung nanalo si Pia Wurtzbach as a Miss Universe. Kasi isa din yun sa mga sinasabi ko. Sabi ko sana, tawag dito, manalo naman ang Pilipinas sa Miss Universe para makita ko naman mag-purple walk, makita ko naman yung lahat ng eksena. So sabi ko ganon. But ayun nga. So lahat yon natupad. Tapos ayun, may mga nagiging guest na rin tayo sa Miss Universe katulad nung mga nakaraan, di ba? At daming Miss Universe, ando doon sila Iris, ando doon sila Harnas, di ba? Ando doon sila Pia on sa stage, di ba? Tapos si Demi Peter, ang bongga. So yun talaga yung pinaka-bongga Miss Universe na parang pangarap din siguro yung Mama J yun noon. Yung pangarap ko na magkaroon ng guest or host sa Miss Universe Philippines stage. So yun. Kaya sabi ko, dream come true to. So yun. Ang sarap kaya nung feeling. Tapos pinarampa pa sila. Tapos nung di nagpakabog si Pia nun dahil sobrang grabe. So ngayon, sana maulit yon. Tapos sabi ko nga, sino yung gusto ninyong beauty queen na imbitahan uli nila from Miss Universe na pwedeng maging host at pwedeng maging judge. Sabi ko nga ako, siguro, guess, I think si Miss Nicaragua para at least, di ba, makita niya kung ano ang meron ang Miss Universe Philippines. And then, pangalawa, gusto ko mag-host si Pia Wurtzbach at saka si Catriona Gray sa stage ng Miss Universe Philippines. Yung silang dalawa talaga. Tapos yung alam mo yung pararampahin sila. Di ba? Ang bongga lang. Tapos ang gusto ko maging judge ay si Arbony. So gusto ko pumunta si Arbony sa Pilipinas para mag-judge sa Miss Universe Philippines. And then, sino pa ba? Bukod dun kay Arbony, gusto ko din siguro si Harnas. Na mag-judge din. So, yon. So, kasi siya Harnas, pwede din naman. So, o kaya si Andrea Mesa. Ganon. Ay, no. Gusto ko din si Subini Tonsi. Yon. Di ba? Mas bongga yon. Tapos nakikita niya si Alexi. O, syempre, alam niya na, okay, gusto ko to. So, yon. Ayun yung gusto ko, ha? Ganon. So, gusto ko si Sosi mag-host. Mag-judge siya. Huwag siya mag-host kasi parang feeling ko, yung nag-host dati si Sosi sa Miss Universe Philippines with, sino ba to? Gasini Ganados ba? Parang hindi naman nag-work ng bonggang-bongga yung tandem nila nung co-host niya. Parang wala silang connection. So parang feeling ko mag-judge siya better kaysa sa mag-host. So yon, gusto ko ang mag-host ay si Arbony at saka si Zozy. Yon. Tapos ang gusto ko guest ay si Shenes Palacio. Tapos ang reigning Miss Universe Philippines. And then gusto ko mag-host ay si Catriona Gray at saka syempre si Pia Wurtzbach dahil parang feeling ko magaling silang dalawa at panalo. Diba? So, yon. So, ang ganda nung naisip ko, no? So, sana ganun ang gawin ng Miss Universe Philippines kasi parang feeling ko ang bongga. Pero syempre, nag-expect pa din ako na more production. Talaga yung, alam mo yun, yung production na hindi natin nakikita pa. Tapos, sana mapantayan nila yung level ng ginawa ng Miss Thailand, di ba? Na Miss Universe Thailand nung nakaraang taon. Sana mag-level up ang Miss Universe Philippines ng ganung kabongga or mas higit pa doon. Kasi ganun talaga yung dapat nilang gawin. Charot, so yun. Kasi di ba parang mas bongga talaga yung ino-offer nila. Pero syempre guys, hindi yan sa ganda ng production o kung sino yung galing ng mga host nila sa entablado. It's all about sa performance na ipapakita ng mga candidates natin na nagko-compete ngayon dito sa Miss Universe. And then, of course,
kung sino ang pananalunin nilang Miss Universe Philippines. Ayun yung importante kasi syempre ayun yung magkukumpit sa Miss Universe. Kahit na anong ganda naman ng production natin, pag napili naman niya ng winners wale, di good luck, di ba? So yun, so medyo dapat talaga bongga, ganon. So, dapat kilatisin nilang maigi yung bawat kandidata and then alamin nila kung sino ba talaga ang fit na fit para sa Miss Universe. And then, bukod doon, syempre, dapat talaga, focus talaga sila doon sa ano ba ang hinahanap ng Miss Universe ng organization ng Miss Universe ngayong taon na to. So, yun. And then, alamin nila kung saan ba magkukumpit o para at least lahat yan plakado at boga. Kasi syempre, para naman may laban yung kandidata natin pag ikinumpit sa Miss Universe. Diba? So, yun. Na yun yung the best of the best na parang feeling ko dapat ganun yung ginagawa. Parang mas panalo, mas plakado, mas winner. O, diba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa Samsam TV. So, please click nyo na at i-click nyo na rin po i-like ang video natin ngayon para syempre mas panalo. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.